Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Pag-usapan lang po natin itong nangyaring viral ngayon yung tungkol kay Badyaw Girl na siya binabash ngayon nung siya nag-online selling. So, panoorin po natin ito at tirahin po natin itong mga nambabash dito kay Badyaw Girl dahil medyo hindi po maganda yung mga pinagsasabi sa kanya ron. So, panoorin po natin. Trending ang TikTok personality na si Rita Gaviola o mas kilalang Badyaw Girl matapos niyang sagutin ang mga basher habang nag-online selling. Sa kanyang TikTok live, nagtitinda si Rita ng mga beauty product gaya ng lotion at sabon. Pero biglang nag-comment ang ilang netizens at sinabing bumalik na lang daw si Badyaw Girl sa kalsada para mamalimos. Bumuelta naman dyan si... Alam nyo, minsan talaga meron yan sa social media. Eto, gusto ko lang kayong i-encourage siya. Kaya ako binabalita to. Gusto ko lang kayong i-encourage. Kasi alam ko marami sa inyo, minsan maganda ginagawa nyo. Tapos makakakita pa rin kayo ng bashers. Meron akong mga kilalang ganyan eh. Yung, ang ganda-ganda na ng pinopost nila, pero may bashers pa rin. Alam mo yun? Sabi ko nga, may mga tao talaga sa Pilipinas na kulang sa pagmamahal. Walang biro. Kasi yung mga ganyan tao, yung magbabash ka pa, kahit maganda na yung ginagawa mo, isipin mo ito. Yung si Badyaw Girl nga, nagbebenta siya sa TikTok kasi nagtatrabaho siya di ba? Tapos ibabash pa siya. Maraming ganyan. Kaya kung kayo binabash pa kayo kahit na maganda ang sinasabi ninyo o ginagawa ninyo o para sa bayan ginagawa ninyo. Hindi ho kayo nag-iisa. Marami ho ang ganyan na binabash kahit maganda pa ang ginagawa. Kaya Hindi nyo nga maintindihan bakit ganun. Diba? Sabi nga ni Banat Bay dito kulang sa aruga yung mga ganyan. Na hindi ito nabibigyan ng tamang atensyon ng kanilang mga mahal sa buhay, ng kanilang mga magulang. Dahil kung nagagabayan kasi ng tama, hindi sila mambabash ng ganyan. Lalo na dun sa lumalaban ng patas. Lumalaban ng patas sa buhay, hindi kailangan mang-argabyado. Diba? Tulad niyan, nagbebenta na nga sa TikTok ng kanyang mga beauty product. So, pinaghihirapan niya yung kanyang kikitain. Bakit kaya hindi niyo i-bash yung mga politiko nating mga magnanakaw? Diba? Yun ang i-bash nyo. Baka dyan magkakampi pa tayo eh. Pero pag sa ganyang bagay na gumagawa na nga ng mabuti, pinaghihirapan yung kanyang trabaho, bakit? Bakit kailangan pang i-bash? pag kayo mawawala ng loob, isipin nyo na lang lagi na yung mga bashers nyo hindi naman na nagpapalamon sa inyo. At saka isipin nyo na lang yung mga nambabash sa inyo po, kaya nambabash yan, nagpapapansin lang po yan. Gusto sila mapansin, maganda kasi ito si Badyaw Girl eh. O baka naman kaya siya pinababalik sa kalsada para ma-meet nila. Daming ganyan, sabi ni Ana Roth. Dito to, maraming ganyan yung mga troll. Yung kahit lako ka bawat post ko talagang pagka nag-post ka ng iba, tapos sabihin nila, magpolitika ka na lang. Pag nag-post ka ng politika, ang dami mo sinasabi. Pag wala ka sinasabi, bakit? Nagtatago ka na? Lahat na lang eh. Pag alam mo yun, bakit ka nag-Japan? Nagtatago ka na? Oo, mga ganun. Kaya hayaan nyo muna. Hayaan nyo na lang yung mga yan. Kasi yung mga yan, loser kasi yan. Yan yung mga tinatawag na walang buhay. O kaya, hayaan nyo na lang sila mag-comment. Huwag nyo lang replyan. Hindi nyo kailangan sagutin. Tuloy mo lang kung ano yung ginagawa mo. O kung alam mo naman wala ang sinasagasa ang ibang tao, tuloy mo lang, huwag mo nang basahin yung mga nambabas dyan. Tandaan nyo lang, parang isipin nyo lang na normal na lang yan yung ganyang may nambabas sa'yo kahit maganda na yung ginagawa mo. Isipin mo lang yung mga nambabas na ganyan, yun yung mga malulungkot na tao na kailangan nila mambash para mapansin sila. So, mas nakakaawa yung ganyong tao. Alam mo, malungkot ang buhay ng mga taong ganyan. Yung mga malungkot yung buhay ng mga taong
nambabash. Kasi nga ho, kaya ho sila nambabash, wala sila magawa sa buhay. Walang purpose yung buhay nila. Parang walang saysay. Parang nakakalungkot. Depressed yung mga tao na yan eh. Walang alam mo yung parang wala na nangyayari sa buhay ko. Kaya mambabash na lang ako. Para mapansin sila. Totoo. Kasi alam mo, kung ikaw masaya ka sa buhay, hindi ka mambabash. Kung ikaw maganda ang buhay mo, yung makakita ka ng maganda, magandang nangyayari, pupurihin mo eh. Pero kung nakakita... Totoo yun. Diba? Kung masaya ka sa, sa buhay mo, mas yung kumbaga parang mas naiengganyo ka pa, nagiging positibo ka pa sa buhay na mas maraming ka pang magagawang maganda dahil nga yung nakikita mo sa iba mga nagsasucess, mga nagsusumikap, mas napupursyo pa yung sarili mo, di ba? Napupush mo yung sarili mo na, kaya ko rin to, kaya nila eh. Pero yung mga taong nambabash, yan yung mga patapon na yung buhay. Ng maganda at maiinis ka pa at sisiraan mo pa at babanatan mo, alam mo tawag sa'yo? Inggit. Kasi ang ganda na nangyayari doon sa tao. Sisiraan mo pa, di inggit ang tawag mo doon. Buti nga nagtatrabaho ito eh. Alam mo, ano gusto nyo? Sige, magpawok. Para maanuhan nyo. Makuha nyo. Ang ganda-ganda na nga ng ginagawa niya. Nagtatrabaho siya ng marangal, nagbebenta sa TikTok. O, buti nga hindi siya nangi-scam eh. Isipin niyo yun ha, ang dami mga influencer, scammer eh. Naiwan ko na sila sa Nagoya. Di ba? O, sabi ni Madam Virginia, basta pagka may nang ano sa'yo, kampay-kampay lang. Madam Virginia, pinapahinga ko lang yung atay ko sa'yo, ha? Nagpapahinga lang yung atay. Tita. Sasabihin niyo, babalik ako sa pamamalimos dahil badyaw naman talaga ako? Ha? Badyaw naman talaga ako? Hindi ako nahiya na naging badyaw ako, mas lalo akong proud. Oo, huwag ka mag-alala, badyaw girl. Bibihin ko lahat ng sabon mo. Sa kaya niya bibenta yung sabon niya? Ay, hindi pala. At gusto mo magbenta ka na lang ng Baby Jade soap. Panalo yun. Mag-distributor ka nun. Sigurado ako. Kaya walang umaangat ng mga Pilipino dito eh. Nagalit na si Kasunod niyan, nag-post pa si Rita sa Facebook at sinabing below the belt daw ang mga pangbabash sa kanya. Sa kabila nito, proud badyaw pa rin daw si Rita. Inanunsyo din ni Rita ngayong araw na engaged na siya sa kanyang non-showbiz boyfriend. Meron na silang isang anak ngayon. Wow, very nice. Pero ako may payo ako sa'yo, badyaw girl. Ngayon pa lang, may payo na ako sa'yo, ha? Ha? May payo na ako. Pwede ba wag naman lahat ng mangyayari sa inyo, sa pamilya nyo, ipopost mo? Oo, maganda yung sinasabi ni Banat Bay. Wag mo i-post lahat ng magandang nangyayari sa karir mo, sa buhay mo. Kasi eventually, kapag nagkaroon ng sabit yan, lalo ka ibabash ng mga siraulong mga yan. Mas maganda na i-private mo yung social life mo, yung buhay mo. Ang i-public mo lang yung pagnenegosyo mo, pero yung sa pamilya mo, medyo i-private mo na lang. You keep it private kasi alam mo yung mga pagka you pinopost, yung mga ganyan, naghihiwalay. Sigurado ako ayaw mo maghiwalay, di ba? Huwag mo nang i-post. Hindi, totoo. Hindi. Ano lang yun, payong ano naman. Walang pababatikos. Okay naman yung mga ganyan. Kasi meron dyan, isang pamilya. Pati yung awayan nila, naka-video. Pati awayan ng pamilya nila, naka-video. Feeling nila si Kardashian sila. Parang kilala ko yun. Yung sinasabi ni Banat Bay. Yun yung yung malaki yung laging kahit anong pagpapalaki mo ng hindi ka magiging Kardashian.
Kachipan pwede, pero Kardashian malabo. Diba? Nakakairita talaga yung ganun. Naiirita ako. Lahat, pati yung awayan nila ng pamilya, ipopost mo. Wala ka nang tinira sa karangalan sa pamilya mo. Ako, feeling ko scripted lang yung ginagawa nun para lang sa views ng mga followers niya. Yung mga followers naman niya, nagpapaniwala. Saka naman nakita nag-aaway, naka-video. Baka matino yung pag-iisip mo. Kailangan mo i-video yung away niyong dalawa, away ng pamilya niyo. I-video mo, para pwede mong balik-balikan, pwede yung, may remembrance. Diba? Kung wala ba namang saltik sa utak yun. Hindi, yung totoo. Ano yun? Ano na yun? Huwag na kayo nagbabanggit. Di ko na nga binabanggit kung sino yun. Banggit pa kayo ng banggit. Baka nga pati, nun. Alam mo, abangan ko talaga yung pagtain nun. Baka i-vlog niya. Baka Ay, Ang baboy naman nung banat bay. Ay, utot ako! Baho ba? Di ba ang pangit doon? Sino ba naman ang... Ewan ko ba? Ewan ko, mga Pilipino talaga, gaya-gaya din. Gusto paging Kardashian. Di naman bagay. Yun kasi yung bread and butter nila. Okay, fine. Pagkitaan nyo yung away nyo, pagkakitaan nyo na rin yung nyo. Bago pa, anyway, nakadima. Naku lang yun. Ewan ko, ako lang, hindi lang ako pabor sa ganun eh. Yung buong hanggang kapapami-pamilya mo naka-vlog. Hindi, meron naman limit. Okay lang naman yung mag-vlog kayo bilang family, di ba? Pero lagyan mo naman ng limit. Huwag pati yung away nyo na binablog mo. Pati yung ikasisira ng pamilya mo. Ano yun? For content? Parang tanga lang.